Welcome back sa panibagong episode na naman ng Wanderlust React! Gusto ko yung ano niya, yung concept niya. Ito talaga yung na-opta ko nung unang napanood ko to eh. Or kung CG man to, ang ganda. Ganda. Ikaw pala yun. Amazing. Ganda kasi ang wet ng wall. Ay, yan. Ganda. Good job. Ang creative ng mga gumawa na ito. Okay, ready? Hindi ko pa napanood to. Ako hindi ko pa. Hindi ka pa rin napanood. Hindi pa ako napapanganak niyan. Oh? Kahapon lang ako pinanganak. Yan, si Zainab yun eh. Ah, design na ba yan? Zainab? Bakit green yung dugo niya? Kinuha ng alien. Uy! To, malinis to. Malinis. Malinis yung pagtanggal ng wiring dito. Bumabaril ba siya? Babaril. Ay, hindi. Yung iba? Oo. Yung iba. Oo. Yung iba. Siya lang nandiyan eh. Oh, siya ba yung bumaril or may kasama siya? Ah, siya. Siya nag-ano lang na Nakatutok. lang siya. Okay. Diyos ko. Ano yun? Binaril niya? Hindi. Uy, grabe. Ay mo, more on prosthetic siya, practical ginawa nila dito. Practical. Pero napansin ko rito sa ano, may gumalaw sa leg niya. Feeling ko gumalaw yung prosthetic. So, ang way nila, para matakpan yun, ginawa nila ng ano, pinatungan nila na mukhang litit para Ay, okay, gets. maharangan yung So, bale, real na person, prosthetics, sa SIM, nilinis nila. May SIM. Kasi guys, every time na may prosthetics, meron talagang lalabas na mga SIM yan. Yung iba, ginagamitan nila ng mga props like kwintas o di kaya sa damit. Kung napanood nyo yung Avengers Endgame, diba si Thor naka yun? Fat suit. So, prosthetics din yan. Tapos may SIM talaga dito kasi dito nag-e-end yung prosthetics. Yung ginawa nila, nilagyan nila ng gloves si Thor para ma-hide yun. Pero kung hindi mo siya magagamitan ng practical effects or di kaya sa costume, nililinis yan digitally. Okay, game, sa Malyari naman tayo. Actually, ang ganda nitong movie na to. Gusto ko yung yung concept niya. Okay. Napanood ko na to kasi yung parang may mga time travel pero hindi siya actually time travel kasi nasa consciously lang siya nagta-time travel. Sino yan? Si Miss Gloria Diaz. Uy! Si Black Eye. Nung timang mata. Una ko napansin dito, yung ang distracting ng prosthetic ni ni Piolo Pascual. Yung parang pagkalagay ng scar. Sobrang scripted ng pagkalagay ng scar ba? Ng beard, Beard siya. Para sobrang linis. Sa ibang angle, medyo kita yung yan eh. Yung lang, yung shadow ng manananggal, hindi siya consistent. Minsan nasa taas, minsan nasa gilid. Pero sa akin for me maganda yung model ng pakpak. Pag buka ng pakpak rito, makikita niyo yung yung pagka-translucent ng pakpak. Tapos yung meron siyang subsurface scattering. Pag inihilawan niyo yung daliri niyo, makita mo yung bones niyo. Tawag dyan guys, subsurface scattering kasi meron different na layers tayo sa skin. And dito makita niyo mas translucent or di kaya mas lumalabas yung ilaw galing sa candles sa likod ng pakpak. Tapos medyo nag-glow yung wings. Yan, tsaka ang kulang na naman dito yung influence sa environment. Yan. Kasi pagaspas yung pakpak. Ayun laging nakakalimutan ng mga pag nagko-composite. Dapat, or pag nag-shoot, dapat meron talaga influence eh. Alamin nyo kung ano meron dito. May ano ba yung effects dito. Like yan. Tapos naalala ko yung yung may isang pelikula na maganda yung pagkalabas ng pakpak eh. Kung kay Raisa Senon.
Actually, ang gumawa nun, ito rin yung gumawa rito sa Talaga? Oo. Talaga? So, ang ganda kasi ng pagkalabas ng pakpak sa likod ni Raisa nun. Tapos, intentional yata yung itsura nung ano yun. Mukha siyang Okay yung rendering, okay yung manananggal. Pakpak. Pag nagsi-CG, Yeah, double na halata. Practical na yan. Practical na dito sa likod na shots, di ba? Kasi nag-i-interact na yung buhok ni Miss Gloria Diaz. Ayun, no? CG double. yung CG double nawawala ko yung black niya sa mata. Tapos kumakalas din yung Iba yung kulay ng damit. Okay. Tapos kumakalas din yung black ni Miss Gloria Diaz sa mata. Eto, anong masasabi nyo dito? Ako kasi, eto talaga yung na-off ako nung unang napanood ko to eh. Off din sa akin kasi Nisip ko bakit hindi na lang sila nag-prosthetic din. Katulad ng kay Pedro Penduko, yung matanda na si Albert. may prosthetics yan direct. May prosthetics yan. Oo. Makakakita ko sa sunod na shot. Iba na yung ang problema, siguro baka sa director. Kulang. Oo. Hindi masyadong Gusto niya, matanda. Gusto nila cool. Basta niyang kulubok Ako yung- talaga. So, nung di siya nakakakain, kailangan mapakitang So, nilagyan siya ng prosthetic, pero hindi enough. Parang in-enhance na lang ata din. Ako feeling ko siguro sa shot na to, mas para sa akin, mas gusto ko siguro na medyo mas detailed pa yung mga niya, yung mga wrinkles niya. Dito ang soft ng lighting nila dito. Medyo kung sana mas harsh yung lighting diyan, makikita siguro sana yung mga details pa sa mukha niya. Medyo sa akin off ako na alam kong CG na Kaya rin siya nagmukhang CG talaga. Sobrang liwanag kasi. Kasi yung bibig niya hindi sumasabay sa lines niya. Tama. Pag nagsasalita siya. Ayan, no? Yan. Yung movement talaga. Oo. Iba ang movement ng ilong niya. Ilong niya sa Mata. sa bunganga niya. Feeling ko yung move, kung hindi maka-move masyado ata yung prosthetic. Gets. Kasi dito, Kaya nila... Yeah. Ayan, no? Ayun yung prosthetic. Kaya iba yung movement ng ilong niya tsaka sa bunganga niya. Parang independent na gumagalaw yung ilong. Independent na gumagalaw yung ilong sa Sasalita. guys. Tapos yung dugtong ng buhok sa CG. Ito. Ay, okay. May seam siya. Yung May seam. May feathering pa siya. Feeling ko mas in-enhance nila yung dito, yung shot na to. Ay, ang black levels din ng ng buhok. Kaya medyo siya. Kung i-compare natin yung buhok ni si Mr. Nakatayo tsaka siya, medyo lighter yung buhok niya dito. Ang sharp ng mukha tapos blur yung buhok. Uy, ganda. Lumabas yung ibon. Ayun. Ay, Ayan. Tingin niyo, paano yan sinup? may nakita lang ako dito sa niya, sa bunganga niya. Pagkalapit ni Piolo, umiba yung yung seam dito. Feeling ko, practical to, yung face niya dito. Tapos ibang shot to. Parang CG sa akin yung buhok mo kasi malaki yung mukha masyado eh. Tapos yung ni Piolo, yung angle niya, di ba alam natin patong, ikita natin. Parang yung layo ng mukha, dahil pumatong yung mukha niya, dinagdagan kasi ng CG yan. Then yung real face, andito lang. Okay, gets. So, bali, may CG na mukha dito na Hindi yan. na rito. Actually, maganda nga yung shot na to eh. Yung nag-move lang talaga sa akin yung niya, yung jaw ni... Kasi kung makikita natin, hiwalay yung no? Hiwalay siya Color, dito, color. Medyo lighter yung ditong part nila. Considering na yung ilaw nasa taas. Di naman kinain. Thanos. Okay naman yung fix. Ay, okay. Wala naman. Simulation, yung yung pagkahulog ng mga dust. Ito yung isang magandang sample ng na pull off yung block ng ice. Yung for example, yung na-react namin last time yung sa SV19. Hindi ba meron dong part na nag-full block yung mata? Yan, nag-block pa rin yung mata pero meron pa rin siyang reflection sa ilalim. Meron siyang details pa rin nare-retain. Hindi siya black na black. Hindi siya black na black. May details ka pa rin na Hindi siya nangingibabaw. Subtle lang siya. Uy! Nangyari. Yun lang. Shadow effect. Di, ang stiff nung galaw ng animation. Hindi siya organic. Hindi accurate yung yung shadow niya. Actually, nakita mo, kung makikita natin yun, parang nakita ko kung saan nagdugtong. Yan, dun. Ito na shadow niya ngayon. Ang cute nito. Tatalon. Ay. Paano yan ginawa? Yung sa may sisiw. CG. Yung bunganga niya na? Hindi.
pwedeng hiwala yung sisiw. Kasi parang totoo yung sisiw eh, no? Kasi ang natural ng galaw niya compared sa ibang mga CG shots dito. Feeling ko parang ginanon pa nga yung sisiw. Jump. Jump. Ayun, no? Ginanon. Or kung CG man to, yung Ganda. sisiw, ang Ganda ganda. naman. Sobrang, yung sisiw siguro nag-stand out. Okay, so ano naman tayo sa Firefly. So ito, medyo kid-friendly naman siya eh. Unang madadaanan ang diwata na nakasuot ng saya. Tapos Uy, CG. CG transition sa na-notice ko lang. Yung niya, yung mga, Oh. yan. Yung mga niya guys, mga towel. Sino to? Si Mother Earth. Si Mayon yan. Ah, si May. Ah, May. Cute. Parang yun sa sa Moana. may madadaanan ang Eh. gigante. Ganun yung mga transition nila. I mean, hindi siya sobrang complicated, pero, kinoconnect nila sa totoong object. From una, yung mountains nasa lake, nasa towel, or nasa, tapos yung sky naman nandyan sa painting. Feeling ko dyan, transition din dyan eh. Yan, transition na naman. So, angas. Lakas makatroll. Film. Si ano to, yung laging gumaganap na higante. So, Cute. Ang huling pagsubok, kailangan tawinan. Ganda naman. ikaw pala yun. Amazing. Mantika. Galing ka, hindi ko in-expect. Kasi, Akala ko lumang papel. lahat nasa flat surface. So, sa ending, naging siya, oil, mantika. So, di namin in-expect. Okay. Sa naman, dito naman sa troll effect niya, green screen. Or blue screen, kasi green yung, niya, naka-blue screen siya. Tapos, slow-mo lang nila. Ginawa nilang slow-mo kasi, syempre guys, the bigger you are, the slower you are. Tapos lahat ata, CG. Maliban dun sa guy. Para sa akin, drone shot. Hindi, Drone shot, and then meron lang ditong, may feathering kung nasaan yung giant. Sa akin lang masyadong uniform yung nito. Yung parang biglang transition agad sa foggy na. Okay. Okay. Parang walang slowly na. Eto, Siguro mas okay kung nilagyan pa rin nila ng bundok ng sabila. Galing din tong bata na to, no? Galing umate. Oo. Uy, may wolf. Parang ganyang may CG. Oh, ganda kasi ang wet ng wolf. Ay, Wolf? don't quote me on that. Ang wolf? Ang niya, ayun lang. lang. Di, ang ganda pansinin mo, pati yung effect ng ulan. Ulan. Sa kanya. Maganda Mahirap kasi. po yan, mga kaibigan. Mahirap po yan kasi basa din yung basa yung wolf eh. Oo. Tapos may hair pa siya. May hair pa siya. So, talaga yung fur niya, kahit CG siya, basa yung niya, yung Mahirap yan. mahirap yan. Actually, gumawa kami dati ng wolf. Sobrang tagal ginawa kasi may fur pa, tapos Yung animation. may laway pa. Ganun. Yung nag-stand out lang siguro sa atin kasi sabay-sabay tayo nag-react. Yung Sa paa, Yung animation sa pa. yung animation sa paa tsaka yung contact shadows niya. Close up niya. Okay. Yan. Yung movement ng paa weird, pero dito parang nagiging okay. Okay naman siya diyan. Ang ganda niya kasi yung shadows, yung niya, kung makita niyo yung hair ng bata, feeling ko ginawa nilang reference yung buhok ng bata sa fur ng wolf. Kasi yung fur patay niya, yung fur niya. So maganda yung pagka nila dito, pagka-ilaw tsaka pagka comp ng Ang ganda ng transition dito. Kala mo wolf pa rin, pero buhok lang eh. Yan, yan yun. Kasi siya, na-establish siya natin na same yung nila eh. So pagka akala natin wolf, pero buhok pala. Yan. Ganda. Good job. Ang creative ng mga gumawa na ito. Hindi sila siguro yung Nanalo ata to eh. Nanalo ba yung Firefly? Best Woo! Congrats! Best ang Firefly. Oh, okay, best Best picture. Feeling ko kaya best picture to kasi naka-relate yung mga tao eh. Tsaka emotional talaga siya. Tapos nag-enjoy ako sa lahat ng mga nila. Okay, pinanood ko. Kahit pinanood ko, alam mo kahit Firefly. Hindi kasi kaya di tayo nag-enjoy, hindi tayo nag-expect too much sa effects. Kasi alam natin na siya for kid-friendly. family. Tapos hindi naman talaga tayo yung target audience. Oo. Actually, ang ganda ng lineup ng Metro Manila Film Fest nitong 2023.
So if may mga na-point out kayo guys dito sa mga films sa pinanood namin na hindi namin nakita o hindi namin in-include dito, pwede kayo mag-comment tapos what if titignan namin sa mga next na mga Or baka pag may mga mali kaming nasabi or hindi naman pala ganun yung ginawa, comment nyo below kung ano yung tamang ginawa nila. Ganyan. Basically, nag-assume kami based sa mga knowledge na meron kami. sa mga experience din natin sa set. Actually, maganda yung lineup nga nila. May mga parts na kunti lang na pero lahat maganda. Nitpicking lang sa atin eh. Nitpicking lang lahat yan eh. Basically, lagi namang time yung kulang talaga. Kasi again nga, kung may budget naman, kung walang budget, okay lang naman eh. Basta upfront, sabihin mo na walang budget. Kasi para yung concept, i-adjust based doon sa concept. Hindi yung time yung mag-a-adjust. Sa ibang bansa nga, di ba kapag naglalagay na sila sa mga, may line-up na sila ng film, ginagawa yan parang 2 to 3 years, 3 to 5 years. Matagal. Dito kasi, kahit sabihin mong 2 years gagawin yung pelikula, ang iaalat nila sa post, 5 months lang, 3 months. Kasi yung 1.5 year na yun, for pre-prod hanggang production shoot. Tapos pag post na, ayan, doon na mabibitin. Kaya yung pag sinasabi nila, 3 to 5 years, hindi, yan, nilalabas ko yung yung frustration ko sa industry na to. Siyempre, familiar naman kami sa industry, nakapag-work kami sa loob. Nangyayari kasi sa amin. Kaya ganun. So yun, kaya ang gandang gumawa ng mga passion projects. Kaya yung sa mga posts, mga nag-work sa post, gumagawa sila ng mga short films. Kasi doon nila na-i-apply yung skills nila and ma-show off nila na maayos. Kahit sabi mo ng malaking pelikula to, diba? Hindi mo may iyayak. Sorry, nagra-rant. Same sa akin kasi nangyayari sa akin. May mga shots ako na malalaking pelikula, malaking pero hindi ko na sasama sa sa reels ko kasi para sa akin pangit parang minadali kasi yung mga shots. Alam mo hindi worth it na isama ron. Oo. Kaya kung mga aspiring editors kayo, visual effects artists, aralin nyo rin yung ibang aspect ng films para matuto kayong gumawa rin ng sa inyo. Gumawa kayo ng short project, tapos din nyo i-apply yung skills nyo as VFX artist. Para at least meron kayong controlled nyo, tapos may freedom kayong gawin yung gusto nyo talaga. And yung vision nyo, magagawa nyo. So ayun, sana nag-enjoy kayo sa reaction namin on this episode. Marami pa kaming i-react. If you want guys, comment lang kayo below and then subscribe. Marami pa kaming i-rant. So again, honest opinion lang namin to. Hindi namin nare-represent lahat ng artist sa Pinas or kung sino man. Baga kami lang to. Kung pakinggan nyo kami or hindi, okay lang. So, pero ayun, don't skip the ads. Pansin nyo pala, may bago kaming background. Nasa bagong studio kami ngayon. Sa bago kami studio kasi kumita kami ng $32. Salamat sa mga nag-subscribe. Salamat sa mga nag-subscribe at actually, trinay lang namin ibalik yung react na kasi ayun nga, parang namimiss na namin gumawa ng mga ganito. Namimiss na namin mabash. So ngayon guys, nag-explore na kami whether na sa film or di kaya pwede na din tayo sa music videos and commercials. More na tayo sa ganun. Comment lang kayo kung ano mga gusto nang i-react namin. Andito lang kami. So ayun, make sure to subscribe and click the like and notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod pa naming content. So ayun, see you on our next content. Bye!